Matagal-tagal ako nawala sa gawain ng Panginoon dito, mga kapatid. Pagpaumanhin niyo po, may ilang kaabalahan lang si Pastor. Ilan lang yon. Siya nang dumami. But I am, ika nga ay confident that Pastor James and the board is doing good in the church. At nandito muli ang ating gwapong kapatid. Muli kong nakita. Amen. At salamat at ang board ay kompleto na ulit. Kompleto na ulit ang board. Parating pa si Pastor Frank. So, ayos na. So, kompleto na rekado na. Di ba? Ayos na, ayos na. So, the Lord is preparing the church for a great revival, mga kapatid. Great revival. I would like to share to you spiritual legacy. This comes from the story of Elijah and Elisha. In 2 Kings chapter 2, verse 9, up to verses number 14. Let me read this to you in King James Version. And it came to pass, when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, Ask what I shall do for thee, before I be taken away from thee. And Elisha said, I pray thee, let a double portion of thy spirit be upon me. And he said, Thou hast asked a hard thing. Sabi ni Elijah, ang hirap naman ng hinihingi mo. Paalis na ako eh. May hinihingi ka pa. Ang bigat naman ng hinihingi mo. Sabi niya, Thou hast asked a hard thing. Sabi niya, pero gayon man, nevertheless, if thou see me when I am taken from thee. May challenge ulit. Paalis na si Pastor, may sinasabi pa. Pastor niya si Elijah, di ba? Meron challenge. Pag nakita mo ako, pag ako'y umalis, pag nakita mo ako, it shall be so unto thee. Yung hinihingi mo, mangyayari. But if not, it shall not be so. Hindi mapupunta sa iyo yung request mo. And it came to pass, as they still went on and talked, that behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire, and parted them both asunder. And Elijah went up by a whirlwind into the heaven. Wow! Sarap nun, mga kapatid, no? Hindi mo na kinakailangan ng ticket. Diba? Hindi mo na kinakailangan bumili ng ticket sa eroplano. Dadalhin ka sa langit by a whirlwind. Ipo-ipo. Biglang nawala si Elijah. And Elisha saw it. Diba? Ang sabi ni Elijah, pag nakita mo ako umalis, yung request mo, bibigay ko sa'yo. Mangyayari yan. Pero pag hindi mo ako nakita, sorry. Ibig sabihin, yung request mo, hindi mapupunta sa'yo yan. But the Bible says, and Elisha saw it. Nakita ni Elisha. And he cried, my father, the chariot of Israel, and the horsemen thereof. And he saw him no more. Nung makita ni Elisha na may mga karwaheng umaapoy, mga kapatid, at ang mga sundalo ng Diyos ay nandoon, biglang dumating yung whirlwind, nawala bigla ang pastor niya. Pero nakita ni Elisha. And then, ang sabi ng Biblia, and he saw him no more, and he took hold of his own clothes and rent them into two pieces. Para sa nag-alahok ba? Huk. Diba? Sa ano niya yun eh, sa emosyon niya. Sa damdamin niya, pastor ko. My father. Nakita niya kasi, kaya ayaw niyang umalis. Kaya ilang beses siyang pinaiiwan ng pastor niya. So sabi, hindi kita iiwan, pastor. Sunod-sunod ako sa iyo. Magbula sa Gilgal, sa Bethel, sa Jordan. Lahat ng inikot nila, sunod-sunod ito. Si Elisha.
And then he took up also the mantle of Elijah that fell from him. Ba't hindi sapatos ni Elijah ang nahulog? Yung balabal. Yung balabal usually nakaganon sa leeg yan eh. Pero bakit nahulog? Because this is the fulfillment of the request of Elisha. And he took up also the mantle of Elijah that fell from him and went back. Bumalik siya and stood by the bank of Jordan. And he took the mantle of Elijah that fell from him and smote the waters and said, "Where is the Lord God of Elijah?" Pinalo niya yung tubig. And when he also had smitten the waters, they parted hither and thither, and Elisha went over. Nahati yung Jordan. Sa pangalawang pagkakataon. Nahati yun. Nakadaan siya. Alam niyo mga nangyari, sino spectator niya? Sino nakatingin sa kanya? Yung mga estudyanteng propeta. Nakatingin lang. 50 of them looking at Elisha. But they don't see Elijah. Ang tanging nakakita lang na kinot up si Elijah is Elisha. Why? Because Elisha was with Elijah. Let me preach to you today. Spiritual legacy. Spiritual legacy. Can you please bow your heads? Lord Jesus, we submit to your power. Let your word be established. Talk to us, Lord. In Jesus' name I pray. Clap your hands and say amen. So this story is, to sum it up, itong istoryang ito, alam ni Elisha na ang kanyang pastor ay kukunin ng Panginoon. Pero hindi niya alam kung sa anong paraan. Paalam na ng paalam si Elijah. Paalam ng paalam. Sabi, kailan kaya? Kaya hindi na humiwalay itong si Elisha. Kasi mahal niya ang pastor niya. And he admired his pastor. He admired the way this pastor managed his faith. Napakatapang ni Elijah. Biruin mo mga kapatid, nakalaban niya na si Jezebel. Diba? Nakalaban niya na si King Ahab. Nakalaban niya na, ang dami niyang nakalaban mga kapatid. Matapang itong si Elijah. Pero isang araw, kinakailangan niyang kunin siya ng Panginoon. At hindi ito alam ni Elisha kung paano kukunin ng kanyang pastor. Pero may isang kahilingan itong si Elisha. And it came to pass in verse number 9, when they were gone over, that Elijah said unto Elisha, "Ask what I shall do for thee before I be taken away from thee." Bago ako kunin sa iyo, bago ako ihiwalay sa iyo, sabihin mo kung anong need mo, kung anong gusto mo. Hindi siya humingi ng talino. Hindi siya humingi ng katanyagan. Ano bang teknik mo, pastor? Bakit marami kang alam? Hindi humingi ng ganoon, mga kapatid, si Elisha. But Elisha is so observant to Elijah. Masyado siyang observant sa kanyang pastor. Idol niya yung pastor niya eh. Kaya ang sabi niya, ibang klaseng tapang meron ang pastor ko eh. Ibang klaseng wisdom meron ang pastor ko eh. Kaya ang sabi niya, pwede ba, I pray thee, let a double portion of your spirit be upon me. And what is that spirit? Name it. The spirit of a great man in the Bible. Humble spirit. Ano pa? Mixed spirit. Ano pa? Full of wisdom. Ano pa? Courageous spirit. Pwede bang doblehin mo yan, pastor? Yung ganyang ugali mo, gusto ka, pastor eh. Take note, mga kapatid, may mga taong nag-a-idolize sa atin. Pastor ka man o hindi, leader ka man o hindi ng simbahan, may nakatingin sa'yo at ina-admire ka. Take note. Kaya nung nakakita ng pagkakataon sa Elisha, sinabi niya, "Pastor, can you please give me the double portion?" Makadalawang ulit.
Kung anong meron kang espiritu, pwede bang ganyan ding espiritu? Doble pa niyan ang gusto kong makuha, pastor. But this is a hard request, sabi ni Elijah. Ang hirap naman itong hinihingi mo. He asked for a double portion. A very bold person who asked for a double portion. He is not requesting for fame, but he requested a deeper, listen, deeper responsibility. Takot tayo sa responsibilidad. Ang tao, literal na takot sa responsibilidad. Pag ina-assign mo, wag, ba't ako? Sana ako. Mas matalino yan eh. Kasi gusto natin ang lahat ng matalino, sila yung responsable. Di ba? Tulak, hindi, wag ako. Takot tayo sa responsibilidad. Kaya ang iba sa inyo, hindi pa nag-aasawa eh. Di ba? Ang iba naman, nagsisiw, ba't nag-asawa? Di ba? Puro responsibilidad yan eh. Deeper responsibility. Take note of this. A man of God, Elisha, is requesting a double portion of spirit of Elijah. Meaning to say, you want more, deeper responsibilities. Alam niyo, mahirap pong maging lingkod ng Panginoon at maging pastor. Sabi nila, laway lang daw ang puhunan ni pastor. Pastor, pasigaw-sigaw lang. May offering na. Ang mga kapatid, kung talagang sigawan lang, talagang dami na siguro mga pastor. Marami. Kung sigawan lang talaga ang requirement dito, paano yung mga mahihina ang boses? Di talo na. Ang pagpapastor ay hindi sigaw-sigaw. Alam niyo, preaching for me, when I used to study, mga kapatid, na-realize ko, preaching to me is only 5% of my responsibility, my time. The 95% belongs to the management. How you keep the soul, how you pray for the soul, how you visit the soul, how you disciple the soul. Paano mo siya puntahan sa bahay, paano mo siya damayan sa panahon na pangangailangan niya. At wala kang pera, namatayin yung tao, wala kang maabot. Pastor, mabibigay ko. Pero yung oras mo nandun ka, katabi mo yung tao na nangangamba, kino-comfort mo, higit pa sa pera ang kayang ibigay noon. Yung mga, alam mo, may mga kakulangan din kami. Ang dami naming kakulangan. Hindi namin maibigay literally sa tao. Pero nandun kami to pray. Nandun kami, may bagay na hindi nyo nakikita na behind. This is not to tell you what's going on, mga kapatid, but this is not to brag yung trabaho ng pastor. Pero I want you to understand this. Bakit hinihingi yun ni Elisha? Kasi nakita ni Elisha ang importance, yung kahalagahan ng ministry ng pastor niya na mas higit pa sa kayamanan ng mundo. Imagine mo, you can command God. Imagine, ang daming Diyos-Diyosan noong unang panahon, pero itong si Elijah, pag sinabing, puro apoy, pansin sa ministry ni Elijah, ang apoy palaging galing sa langit. Tao ka, mautusan mo ang Diyos, ang tindi mo. Sabi ni Elijah, gusto ko rin yan! But sabi ni Elijah, boy, mabigat yan, boy. Boy, bigat yan. Pag nakita mo ako, challenge niya. Ibig sabihin, it's not his call, it's not his decision to give the request. Hindi ang magbibigay noon ay si Elijah. Ang magpapahintulot noon ay ang Diyos. Pag pinakita sa'yo ni Lord kung paano kunin, sige, sigurado mapupunta sa'yo yan, yung hinihingi mo. Pero pag hindi, sorry ka na lang, boy. Diyan ka na lang muna. Okay nyo? Deeper responsibilities. Kaya, if you are going to analyze the word, mga kapatid, let us not ask for greatness. Alam ko marami kayong kahilingan. Marami tayong gustong hilingin kay Lord.
Pero don't ask for greatness. Ask the grace of God that you carry the weight of all burdens that God will be permitted into your life. Huwag mong hingin na, Lord, sana alam mo, maging great ako, maging dakila ako. Ang hingin natin sa Diyos ay yung you can control and you can maintain your strength. Ngayon, malakas ka. Sarap pag-usapan ng problema pag tapos na, di ba? Pero pag nasa gitna ka ng problema, pag nabanggit na ng konti, parang kang pigsa. Pangit naman ang illustration mo, Pastor. Wala yun lang yung ganunin mo na ng konti. Ganon ang buhay, ganon ang problema. Pag pinag-uusapan natin sa oras mismo ng problema, masakit, ayaw natin pakinggan. Tumatakbo tayo, we don't want responsibilities. Pero salamat po sa Panginoon. Because natututo tayong manalangin, Lord, I don't want greatness. What I need is strength, Lord. Your grace, your empowering grace for me, that pushed me through kahit mahirap, nakapagpapatuloy ako. Biyaya po yan. Di ba grace is unmerited favor of God? You can add it, grace is empowering favor of God. It push you through kahit yan ay bato-bato na mga problema. Pag ang biyaya ng Diyos ay sumayo, lulusot ka dyan. It's an empowering favor of God. Ba't ka nakatatayo sa likod ng pulpit? Ba't ka nakakatugtog? Ba't ka nakapagtuturo? Ba't ka nakapagpapatuloy kahit marami kang problema sa buhay? You don't realize it. May favor si Lord sa'yo. Kahit na kinukutsa ka, kahit na persecute ka, kahit ang daming yung hindrances, physically, emotionally, yung mga nakaraan mo. Alam niyo mga kapatid, hindi makapagpapatuloy ang tao kung ganun karami ang humahadlang. Pero buti naman nakakapagpatuloy ka. May gumaganang biyaya ang Diyos sa iyo at sa akin. Kaya nakapagpapatuloy tayo. Come on, let's clap our hands to Him. Thank you, Jesus. But the mantle will only be caught and not to be claimed. Ibig sabihin, mga kapatid, sa verse number 10, and he said, Thou hast asked a hard thing, sabi ni Elijah. Nevertheless, if thou see me when I am taken from thee, it shall be so unto thee, but if not, it shall not be so. Ibig sabihin, sabi ni Elijah, if you see me. Ibig sabihin, Elisha had to be present. Elisha needs to be watchful and loyal unto the end. Sabi niya, pag nakita mo, akong kinuha. Kaya lalo nang dumikit si Elisha sa pastor niya. Naku, ihilang ako. Hindi, pastor, sasama ako. Grabe ka naman, pastor. Brad, grabe naman. Kasi, sabi mo kasi, if you see me being taken away, mangyayari. It's not a joke. Lalong naging mapagbantay, lalong naging loyal, lalong naging committed, lalong naging present palagi si Elisha. Gusto mo ng anointing? Minsan ka lang umatin sa simbahan. Gusto pa anointing. Lord, anoint me. Ano yan? Alam niyo yung principle of proximity? Yung principle of proximity, you can only receive when you are in proximity, pag malapit ka. Mabilis kayong bigyan yung nasa malapit. Ay, yung malayo. Baka pag binato, baka sa iba pa na mapunta dito na lang. Yung principle of proximity. Maging sa Diyos When you live closely with God, closer with God, you can sense the heart. You can even hear the heartbeat. Parang ganun Ito exaggerate lang, no? You can even hear the heartbeat of God. Kung anong tibok ng puso ng Panginoon. Kung anong gusto niya. Kung anong will niya. Naririnig mo kahit di siya magsalita. You are so sensitive because you are so close with God.
Yung principle of proximity. Kaya alam niyo mga kapatid, going to church is just like you are drawing closer to God. Altar call, you need to go to the altar. Wag yung, Lord, bago yung pantalon ko, madudumihan eh. Pagluhod ko, baka mamarka yung ano eh. Hindi pa naman yata minalis yung ano, di ba? Daming alibay. Meaning to say, God don't want us to be just an observer. But He wants us to be committed. Committed follower, mga kapatid. Because you cannot inherit something from God if you are far from God. Kailangan gusto mong magmana sa Kanya, lapitan mo. Kaya hindi humiwalay si Elisha. Sa Bisaya pa, matalino, marunong, mautak. Hindi ko hihiwalayin si pastor. Bakit? Papamana niya sa akin yung mantil. Ba't wala ka bang mantil? Bilang kita. Hindi, iba yung galing kay pastor eh. Alam niyo, dati, pag galing kay pastor, very proud tayo, di ba? Galing kay pastor. Dati, bago akong Kristiyano, patpatin ako, ang payat-payat ko dati. Tapos, nagtuturo-turo ako sa simbahan. May ministry na ako. Isang araw, sabi ni pastor, punta ka sa bahay. Punta ako sa bahay. Meron akong barong dito. Kasya siguro sa ito. Sinukat ko mga kapatid. Yung dulo, nandito malapit na sa siko eh. Pero sabi ko, kasya, pastor! Kasya! Yung itong dito, nandito na oh. Yung kwelyo, nandito sa may, itong buto na ito. Talaga naman, kasya, pastor! Natawa siya sa akin eh. Hindi kasya yan, pastor. Bahala dyan. O, di pag pumunta ko simbahan, nakatiklop lang yan dito. Para kung chuy-chuy na simbahan. Bakit? Barong ng pastor ko to eh. I treated the man of God as next to God. Ganun yung trato ko sa kanya. Pag sinabi sa akin, Brother Jun, puna tayo sa napatiran. Sa tricycle mo na lang, gamitin natin. Puntuwa ako. District Presbyter pa si Pastor Fred dati ngayon, District Presbyter ulit, di ba? Dati, District Presbyter siya. Proud na proud ako. Sakay ko, Presbyter. Yabang ko patakbo. Talagang harurot eh. Sabi niya, Brad, dahan-dahan lang. Greglado, boss. Kasi I feel that I am so privileged to serve my pastor. Kaya sabi ko, damit lang. Tuntuan na ako. Lalo pa kaya yun. Kaya mapansin niyo si Elijah, ganun siya kadikit sa pastor niya because he really admired Elijah, his pastor. Pero alam niyo, if you want great power, this only emerge from humble service. If you want to have the same anointing, same as the anointing of your pastor, you need to serve the Lord with humility. Hindi ito pataasan dito. Hindi patalinuhan. Anak ko, nag-Bible school yun eh. Dapat siya yung assistant ni pastor. Hindi, nag-Bible school nga, dinidebate pa si pastor eh. Di ba matapos ang Bible school, bumalik sa simbahan, pastor, mali yung pagkaunawa mo dito. Isip sabi ko, dinidebate na yung pastor. Mali po yan, mga kapatid. Huwag yung gagawin nyo sa pastor ninyo. Amen. Treat always just like Elisha treating his pastor as this is next to God. Yes, maybe mali ang spelling ni pastor. Maybe mali English niya, mali grammar niya. Ano ngayon? Siya yung tinawag ng Diyos eh. Yes, amen. Kahit ba barok-barok mag-English yan dyan, kahit hindi marunong mag-preach siya katulad ng iba na magagaling mag-preach, tandaan mo, siya pa rin ang ginamit ng Diyos para sa iyo. Hindi tumitingin ang Diyos sa karunungan ng tao sapagkat kaya magbigay ng Diyos ng karunungan sa isang tao para ikaw ay gamitin, para ikaw ay tawagin, para ikaw ay confirm yung tawag sa iyo ng Panginoon. Kayang-kaya ng Diyos yan. Kaya, alam niyo, I'm reading my Bible, mga kapatid. Ang galing ng Panginoon. The design of God is really through the character is the one that God would like to teach to us. Character. Sabi natin, pag matalino ka, leader ka. Pag marami kang alam, most likely leader ka.
Diyan kayo nagkakamali. Don't you know that the very foundation of leadership is not power and not potential? It is principles. Character. That's the very foundation of leadership. Character. Aanihin mo yung power mo kung wala kang magandang character. Gigiba yan. Aanihin mo yung skill mo, yung potential mo kung wala kang character. Gigiba yan. Pero pag meron kang mabuting karakter, magandang karakter, kahit wala kang kapangyarihan, magkakapangyarihan ka. Kahit hindi ka marunong, magiging marunong ka because of your character. So it's not power. It's not power. It's not potential. It's not skills, but character. Character what? It is easily formed. Character can be formed good through the principles of God. Pansinin nyo, lahat ng prinsipyo na tinuturo ng Panginoon sa Biblia, ang tinutroubleshoot niya, character. Ba't kanya tinuturo ang mag-pray? Tinuturo ang kanyang mapagpakumbaba. Anong pagpapakumbaba? Character. Bakit may order ang Lord? Order. Palagi may order ang Panginoon. Maayos ang Diyos. O, pakainin yan, 5,000 na yan. Okay, sige, akin na, i-multiply ko muna, pag-pray ko muna. Disciples, lapit, na pag-pray ko na, i-distribute nyo to. Sa bawat 50, 100, may order siya. Nakakamada si Lord. Huwag mong sundin ang kamada ng Diyos. Hindi ka magkakaroon ng kapayapaan sa buhay. Alam nyo, mga kabataan, sinabi ng Ephesians, igalang mo yung ama't ina. Tapos ngayon, matalino ka na, marami ka na alam, malaki ka na kumita, hindi ka lang gumagalang sa magulang mo. Tandaan mo, order ng Diyos yan. Yan ang unang utos na may kasamang pangako, ha? Pangako. Tandaan nyo yan, mga kapatid. Kaya mga kabataan, kahit ano na marating nyo sa buhay, kahit na maging maganda na yung inyong kalagayan sa buhay, pag ang magulang nyo buhay pa, please, igalang ninyo. Walang ibang susundin ng Diyos kundi sarili niyang order. Structure ng Diyos, hindi structure ng tao. Kaya may nakikita ako minsan, mayabang na, yung nanay, yung tatay, nandun na lang sa isang sulok. Parang wala na silang time for their parents. Parang, sabi ko isang araw, marirealize ng ito mga ito, mali ang ginagawa nila. Kaya if you want great power, it emerged from humble service. Kaya nga, in verse number 11, and it came to pass as they still went on and talked, that behold, there appeared a chariot of fire and horses of fire, and parted them both asunder, and Elijah went up by a whirlwind into heaven. Pero itong pagkatapos matanggap ni Elisha ang mantel ni Elijah, ang tingin pa rin ng marami kay Elisha ay isang lingkod ni Elijah. Siya ang tagahugas ng kamay ni Elijah. Taga-asikaso ng pastor niya. Yun parang tingin sa kanya ng 50 prophets. Wala nang ibang gustong ipakita si Elisha dito sa istoryang ito, kundi gusto niya na yung title niya as a servant ang makilala. Hindi yung kanyang pagiging susunod na propeta. Yung titulo niya bilang servant ng Panginoon. Kaya again, if you want power, if you want authority, learn to submit. Submission is not a weakness. Listen to me. Submission is not a weakness. Submission is a spiritual positioning. Alam niyo ba yon? Pag nagpapasakop ka, pinuposisyon mo ang sarili mo sa isang spiritual na bagay. Submission is strength under control. Hindi ko mo nagpapasakop ka, mahina ka. No. Hindi ko mo nagsasubmit ka, mahina ka. No. Alam mo lang kung bakit ka nagsasubmit, because you treated authority in the right way. Siya boss ko eh.
Siya pastor eh. Kahit mas matalino ako kaysa pastor ko, kahit mas malaki, mas maraming pinag-aralan ko kaysa pastor ko, grade 3 graduation lang siya. Graduation. Ako college graduation. Kahit mali-mali yung English ni pastor, kahit mali, balig-baligtad na yung bersikulo ni pastor, so what? I need to submit. Why? Because he is the authority. Yung pagpapasakop ko, kahit mali English ni pastor, mali spelling ni pastor, hindi ibig sabihin na sumasang-ayon ako sa maling spelling. Ang sinasang-ayunan ko, hindi yung spelling. Ang sinasang-ayunan ko, yung Diyos na nagbigay sa kanya ng otoridad over me. Your strength is being controlled. Hawak-hawak mo yung strength mo. Hindi mo binigay, hindi nawala. Nandun, kontrolado mo yun. Eh, mga taong marunong magpasakop, pansinin nyo, sila yung mga susunod na man of authority. Man and woman of authority. Kaya nyo, hintayin nyo lang. Darating din yan sa inyo. Kaya di ba sabi ng mga magulang, anak, magiging nanay ka rin. Magiging tatay ka rin. Mauunawaan mo yung Tama, di ba? Yun yung madalas natin sinasabi. Ibig sabihin, anak, isang araw, you will be a woman of authority rin. Isang sit-sits mo lang sa anak mo, upo yan. Ngayon, sinisitsitan ka ng nanay mo, ayaw mo umupo. So sabi ng anak mo, sabi ng nanay mo, sige, isang araw, magiging nanay ka rin. Ayun na nga, dumating isang araw, mga kapatid, mas matindi ka pa sa nanay mo. Nung sinitsitan mo anak mo, ayaw umupo, binato mo. Ikaw, never ka naman binato ng nanay mo Pero kasi alam niyo kung kanya ibig sabihin? Huwag kayong magmadali. You will be in authority one day. So spiritually speaking, again, don't ever learn to deny or to yung disrespect the authority. Kahit hindi mo na gusto. Kahit labag na sa principle mo. Because he is the man of authority, follow him. Follow him. Submit. Because submission is not a weakness. Submission is positioning. You are positioning yourself into the right perspective of God. Clap your hands to him and say amen. Kaya, ang kapangyarihan, pag nabigay na yan sa atin mga kapatid, it comes through testing. Kaya nung dumating yung mantil, Pastor James, sa kanya, wow, mantil! Anong ginawa niya? Mag-party-party tayo. May mantil na ako. Natupad na yung double portion of spirit ng pastor ko, nasa akin na. Friends, come and join me! Ganun ba siya? Let's party! Hindi. Anong ginawa niya? Pagkatanggap, tinesting niya yung mantil. Sabi niya, powerful kaya to. Where is the God of Elijah? Pak! Hati yung tubig, sabi niya, powerful nga. Wala siya nagawa, kundi dinaanan niya yung hinati niya Alam, pag binasa niyo yun, mga kapatid, ang daming madidescribe ba? Ang ganda nung nangyaring yun. Alam mo ba ang nakakakita sa kanila? 50 propeta, mga estudyante ni Elijah, nakatingin lang. Oh, grabe hinati niya Kami-hami wave. Kumulog, kumidlat, may ipo-ipo. Uy, si Elisha na lang natira. Pero no one there, Pastor James, to go and visit what is happening. Propeta yan lingkod ng Diyos yan Alam niyo kasi, minsan mga kapatid, we are just like spectators. Namamangha tayo, grabe siya, nag-pray siya. Gumaling yung pinag-pray niya. Ay, galing naman niya. Sapat na tayo sa ganun, nagagalingan lang tayo, namamangha lang tayo. Pero hindi mo ba alam, yung Espiritu meron siya, pare sa Espiritu meron sa iyo. Yung power na meron siya, meron ka rin. Pero you stayed in your place
as an spectator. Kaya mo naman kumanta dito eh. Mas maganda pa nga boses mo, di ba? Mas magaling ka pa nga tumugtog yata. Why don't you just, Pastor, pwede ba mag-audition? Kasi tumutugtog ako dati. Banda ako, River Maya. Pero dahil ano tayo? Nawala na sila, na-disband na sila. Ano sila? Ibong pipit na. River pipit. Mga kapatid, don't be just an spectator. Because the power is revealed through the test. Kaya sinubukan niya eh. Hindi mo mararanasan at malalaman kung tunay nga may kapangyarihang tinanggap ka sa Diyos kung hindi mo masusubukan. Alam nyo, maaaring hindi ka gifted na yung pakanta-kanta dito o hindi ka gifted magturo. Pero yun, may ilan sa atin may gift of exhortation. Alam nyo ba yan? Pag natatabihan mo yan, tapos meron kang problema, maya-maya gagaan, Sister, gumaan yung loob ko pagkatapos mag-usap tayo. Hindi mo alam, may gift of exhortation siya. She just exhorting, then, nakaramdam ka ng comfort, ng gaan. Pero hindi mo alam na meron ka nun. Paano kung masusubukan, Pastor? Lumabas ka ng bahay mo. Kumatok ka sa kapitbahay mo. Imbitahin mo dito. Pag sumama, pwes! Sigurado, may power nga ako. Subukan natin. Kasi alam natin si Kristo nagpapagaling. Yun ang alam mo. Pero di mo alam yung kagalingan, yung kapangyarihan na sa iyo. Paano gagaling yun? E di, maghanap ka ng maililay hands. Makikita ka ng pipilay-pilay dyan. Brad, halika. Masubukan itong kapangyarihan ni Lord. O di ako nagbibiro, mga kapatid. Kasi, don't just parang be contented na spectator ka. Binigyan ka kaya ng Diyos ng kapangyarihan. Para saan yan? Mabubulok yan. Gamitin mo yan. Go out and meet people. Share the good news. Pray for the sick. Doon mo na malalaman. May iba pag pinanalangin, talagang gumagaling. Yung iba pa naglilias na mamatay. Tulad nung minsan, nung di pa ako pastor, sabi, Brad, pag-pray mo si ako naman, excited ako. Pag-pray ko, kinabukasan, pagbalik ko, magbisitahin ko, wala na pinaglalamayan na. Naiya ako, malis ako dahan-dahan, baka habulin ako ng itak ng mga mag-anak nito. Hindi ko alam, ba't ganun? Nagtanong din ako kay Lord, grabe ka naman, napahiya naman ako dyan, Lord. Grabe pa, apostolic pa yung prayer mo. In Jesus' name! Grabe pa yung gano'n. Gumaling ka sa iyong karamdaman. Kinabukasan, pinaglamayan. No? Lord, grabe ka naman. Napahiya naman ako. Lord, grabe pa yung diaphragm ko. Tapos patay lang pala. But you need to test. Power is revealed through the test, mga kapatid. Because if you really want to have a legacy, spiritual legacy, you need to let go. Ito yun, mga kapatid. Hindi namatay si Elijah. Elijah didn't die. He just transitioned. Hindi naman nakita yung bangkay niya eh. Kaya sabi ng 50, Boss Elijah, wala na si pastor eh. Baka pwedeng may 50 kami dito, pwede mo kami padala dyan, hanapin namin. Baka natangay lang nung ipo-ipo tapos na ihulog yun sa mga kahoy-kahoy dyan, nakasabit si pastor. Basahin nyo, ganun yun eh. Kasi hindi nila nakita yung nangyari eh. Ang alam lang nila, merong whirlwind eh. May ipo-ipo lang eh. Pero nakakita ng chariots of fire si Elisha. Kaya nga sigaw niya eh, Father! Father! Tatay! Tatay! Biglang nawala na yung tatay niya. Kasi nakakita siya ng chariots of fire.
Tumarating. Pinaghiwalay sila ng whirlwind. Biglang, asan na si tatay? Ang nakita lang ng mga propeta, may ipo-ipo. Sabi, baka tinangay si tatay. Baka tinangay si pastor. Padala mo kami doon, Elisha. Tingnan namin sa mga kahoy-kahoy. Baka nakasabit na yung pastor natin. Naging Christmas tree, decoration na siya doon. Ang sabi ni Elisha, wag na po, wag na. Sige na naman, pastor natin yun eh. Basahin nyo sa Biblia. Because they urged him, pinilit siya. Sige na nga, punta kayo. Pagbalik, sir, wala eh. Sabi ko na sa inyo eh. Huwag nyo nang hanapin eh. O di, gumasos pa kayo ng pang-grab. Mata nyo? Siya na yun eh. Hindi namatay si Elijah. He was just transition. But let me tell you this, mga kapatid. Though he was transition, he left room for Elisha to rise. Huwag niyong aakuin ang kaluwalhatian. If you have the authority ngayon, always mentor somebody and give room for him to be like you. Huwag yung ako pastor dito. Ako leader nyo sa AMD. Lahat ng sasabihin ko, susundin nyo ha. Mga tatay. Yes, tatay. You give room for other people. You want to live a spiritual legacy? Huwag mo ako ilahat. Di mo kaya lahat yan. Kung gusto mong maalala ka ng mga anak mo, live a room for legacy. Mag-train ka. Mag-pray ka para sa kanila. Because great leaders, they don't cling to mantles. They prepare successors. Hindi yung, oy, may mantel na ako. Galing ito kay pastor. Akin lang to. Ipapapoto frame ko ito. Ipapalaminate ko. Akin lang to. De-decorate ko sa bahay ko. Parang reward baga. No. It was meant for the succeeding generation. Kung may tinanggap kang authority from your pastor, kung may tinanggap kang authority from God, it's not only for you. Ngayon, you are the safekeeper of that. The next thing is you need to prepare somebody to receive this double portion of spirit. Kaya sa simbahan po, kahit lahat tayo estudyante dito, nag-aaral ng salita ng Panginoon, but you need to mentor somebody. Treat your brothers and sisters as just like you. Hindi, dahil marami kang alam, mas ano ka. No, you need to treat them equal. Remember, you have now the mantle. But great leaders, they don't mind the mantles. They don't cling on it. They're preparing somebody to receive what they receive. Yun ang totoong great leaders. Kaya sa simbahan, mga kapatid, pag hindi tayo marunong mag-disciple ng kapwa natin, matitigil ang operation ng simbahan. Maniwala kayo, mga kapatid. Kaya ngayon pa lamang, mag-train na kayo ng mga kabataan. Katulad kanina, tawa ako, Mr. Jeremy, MC, nag-pray, bata. Nabibless ako, mga kapatid, kasi alam nyo, ito yung mga susunod na mga tumatayo sa likod ng pulpit. Kaya dalhin nyo yung mga anak nyo dito. Matuwa kayong tinitrain yan. Matuwa kayo na. Kasi isang araw, mga kapatid, hindi na, sige nga po, mga. Sister, ikaw ang mag-MC. Sige po, pastor. Teka lang. 20 minutes bago makarating sa pulpito. Ubus na oras natin, sister. Pwede dyan ka na lang sa upuan mo mag-MC. Physically, we cannot do it eh. But we have this young generation. Let's pray for them. Suportahan natin sila. Pag-pray natin sila. Magagaling pa sa atin yan. O maniwala kayo. Because of the accumulated yung information na meron sila. Ang bilis ngayon, di ba? Mas magagaling pa sila sa atin. Marurunong sila. So why don't we prepare? Kahit sa mga anak natin, ihanda natin sila. Pastor, pasaway mga anak ko eh. Kaya ka nga nandito eh. Kasi kung hindi ka magsisimba at di ka mananalangin, paano makakarating sa simbahan yung mga anak mo?
Kanina lang may kapatiran tayo bago ako umalis doon. Nagte-testimony siya, sabi niya, mga kapatid, tagal ko lang pinagpipray nito. First time nito magsisimba, kapatid niya tanda na. Umattend. Nung umattend mga kapatid, ang bago umattend, ang nirereklamo, tuhod, masakit ang tuhod, ganyan. Alam niyo na pag matanda, masakit ang tuhod, ganyan. Wala siya nagawa. Inimbitahan, nakarating. Pinilit talaga. Umupo. Maya-maya, nag-worship kami. Tapos mag-worship, bumubulong na doon sa kapatid niya. Wala na yung sakit ko sa tuhod. Wala na yung sakit. Sa testimony yung kapatiran, umiiyak siya. Sabi niya, first time ito. First time ito. First time ito. Kaya kung ikaw, titigil ka sa pag-pray sa anak mo, asawa mo, kapatid mo, sinong magliligtas sa kanila dyan? Wala na. Kaya sabi ko sa mga kapatiran, kung ligtas na lahat ng iyong mga anak, salamat sa Panginoon, ang susunod mong ipanalangin yung kapatid mo naman, yung biyanan mo, yung lolo't lola mo kung buhay pa. Naku, yung ibig ko sabihin? Ang ibig ko sabihin, mga kapatid, this mantle is not only for us. If you want to leave a good legacy, spiritual legacy, learn to see the future. Tingnan mo yung kinabukasan. Spiritual legacy. Can we clap our hands to Him? That is why a mantle is worth carrying. What Elisha received was not just power, it was legacy. Ang tinanggap ni Elisha, itong mantle na ito, is not just power, it's not just authority, it was a legacy. It came through services, through loyalty, through boldness, and the willingness to stay close even when the road was hard. Brethren, before I end, let me tell you this. Ang hirap po ng buhay ngayon. Kaliwat kanan, gusto natin, nakikita natin na ang tao nagsusumikap. Lalo ngayon sa Pilipinas, mga kapatid, ang hirap kumita ng pera dito. Kaya napupunta sa mga sugal-sugal, sa mga scatter. Scatter ba yan? Tawag yan? Ano ba yan? Online sugal. Minsan makikita ka na lang, bigla may magpapansa sa ting! Ano yun? You can play for free. Yung iba naman, walang na ginagawa, pindot. Nanalo. May 50 sa GCash niya. Nanalo, naging 100. Wow. Ngayon, addict na. Baon na rin sa utang. Ang hirap kumita. Kaya yung mga tao na focus doon. Tignan mo, yung mga nagsusugal, kumikita sila sa atin dahil gusto ng tao na kumita ng pera. Kaya ang sugal, lumalakas sa atin sa Pilipinas. Ang hirap kumita, kaliwat kanan. Pero the point that I want to leave, mga kapatid, is kahit mahirap ang buhay natin, magpatuloy tayo. Kasi sa pagpapatuloy natin, may reward. Yung mantil, napunta ba sa 50 prophets? Anong meron yung 50 prophets? Muta. Bakit? Nakatingin lang sila. Ay, ang galing. Nahahati yung Jordan. Wow, yay! Para silang cheerer doon sa dulo. Go, 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 Elisha! Cheerer sila. Pero sinong tumanggap ng mantel? Yung taong naglingkod. Would you imagine, mga kapatid, si Elisha sunod na sunod sa pastor niya. Maiwan ka dito, punta ako sa Gilgal. No, pastor, I will follow you. Alam niyo mga binisita ni Elijah? Tingnan niyo sa commentary. He visited the schools of prophets. Binibisita niya yung mga estudyante niya. Kaya alam niyo, hindi lang dinescribe dito sa 2 Kings, pero grabe yung emosyon na meron dyan. Siyempre yung pastor, yung founder ng school, pumunta, mga anak, ako'y kukunin na ng Panginoon. Imagine niyo yung emotion nun. Kaya itong si Elisha, never kung iiwan to si pastor. Kaya yung mantel, kung binigay man yun kay Elisha,
It's because of loyalty. It's because of his commitment. It's because of his service to his pastor. That's why today, brethren, if you want to receive the mantle from God, follow him closely. Serve him humbly. Lead fearlessly. Because the mantle is not earned. It must be honored. And when it falls, pag dumating na sa'yo, yung mantle, carry it with the same fire that fell from heaven. Ine-expect ng Diyos na tinanggap mong authority, yung tinanggap mong anointing, yung tinanggap mong kaligtasan, yung tinanggap mong biyaya. Ine-expect ng Panginoon, mga kapatid, na gagamitin mo siya at magiging kapaki-pakinabang yan sa paglilingkod mo sa Kanya. Hindi yan meant na para ilagay sa pader at ipagmayabang na ako ay Kristiyano, na bautismuhan ako ganitong araw, nakatanggap ako ng banal na Espiritu. No! Ang gusto ng Diyos, mga kapatid, we could find somebody and tell them, you want to receive the same mantle? This is an old church. Hindi na itong batang simbahan, mga kapatid. Alam ko naiintindihan yung ibig ko sabihin. It's time for us to go out. And look for somebody. Look for Elisha. Maghanap kayo ng Elisha ninyo. Na i-motivate ninyo. Na i-disciple ninyo, natuturuan ninyo. Go out and look for Elisha. Ikaw si Elijah eh. Ikaw ang pastor ng buhay mo eh. Look for somebody, mga kapatid. Everybody say amen. Amen. That's why today, before Elijah ascended to heaven, Elisha had a choice to stay. To stay. To stay where it was comfortable or to stay close until the end. Ngayong umagang ito, mga kapatid, yun din ang iiwang kong tanong sa inyo. Katulad ni Elisha, may choice naman siyang, Pastor, medyo masama pakiramdam ko, ikaw na lang muna doon, Pastor, ha? Dito lang muna ako. Kayang mag-alibay ni Elisha pero hindi niya ginawa. Kahit nahihirapan siya. Hindi naman po bata itong pinag-uusapan natin, mga kapatid. Matatanda na po ito. Kahit may arthritis na siguro yan. Kahit may gout na, kakakain ng maraming kanin. Baka kikiang-kiang na rin ito. Pero hindi siya tumigil. Nagpatuloy siya. Sumunod siya, mga kapatid. The same question that I want to leave to you. Are you comfortable enough to stay? Or are you willing to go through the miles of your pastor? Malayo pa lalakbayin ng pastor niyo, mas bata pa sa inyo eh. All throughout his ministry, are you willing to be with him? Are you willing to support your Elijah? You are the Elisha of this church, mga kapatid. The mantle is falling today. But are you near enough to catch the mantle? Or are you close enough in prayer? Are you close enough in service? Are you close enough in the heart of your pastor? Kaya kahapon sabi ko, wow, ang ganda nung narinig ko. Naririnig ko sa telepono, may umuugong na mikropono. Ay ko, nasaan ka, pastor? Nagpa-fasting kami dito ngayon, pastor. Sabi ko, that's it. Tama yan. If we want to grow, mga kapatid, there's only one God who can give us growth. And that is our Lord Jesus. God is not looking for spectators. He's calling sons and daughters who will carry His heart, who will cry out like Elisha, "Where is the Lord God of Elijah?" Not in fear, but in faith. Today, brethren, the altar is open. Listen, the altar is not
for those who wants a title. The altar is for those who are ready to pay the price. The altar is for those who say, Lord, I will follow you. Lord, I will serve you. Lord, I will stay. Lord, I am ready, Lord, to carry the responsibilities. Oh God, hallelujah, hallelujah. This is a heavy challenge for everyone.